Pagkagaling namin sa Laguna, dito naman tayo dumaretso sa Iloilo City. Tara, sama ka. Dito tayo sasakay ng plane sa NAIA Terminal 2. Ang biyahe natin ay 1 hour and 10 minutes kung hindi ako nagkakamali at maaga kami sa airport. After 1 hour, nakarating na kami agad ng Iloilo at papunta na kami ng hotel. Dito kami nag-check-in sa Richmond Hotel at 25 minutes away lang to sa airport. Kung gusto mo ng hotel na malapit sa Festive Walk Mall, ito na ang pinakamagandang hotel na pwede mong puntahan. 2 minutes walk lang kasi ito hanggang sa Festive Walk Mall. At walking distance lang din sa K-Town kung saan maraming Korean resto. Hetong binook natin na hotel at 2 kwarto binook natin dito dahil medyo marami tayo. Heto naman yung shower area ng room natin at napakalawak, napakalinis. Kaya masarap magstay sa hotel na to lalo na maganda ang location niya. Ang laging una kong kinukonsider pag naghahanap ng hotel ay yung malapit lang ang location at walking distance sa lahat. Heto yung shower area at okay na okay yung mainit na tubig nila rito. Then heto naman yung room ni Namadir, magkatabi lang kami. Then pag lumabas ka sa exit door ng hotel, papunta ka na agad sa Festive Walk Mall. Sobrang lapit lang talaga kaya kapag ka may gusto kang bilhin, dadiretso ka na lang sa mall. First morning dito kami nag-breakfast sa Prince Baker. Affordable lang yung mga bread nila dito at masarap. Marami kaming nakain. At siguro dahil maraming bumibisitang Korean, meron din silang ino-offer dito na kimchi fried rice. May kasamang spam at egg kaya yun ang in-order ko para sa asawa ko dahil yun ang gusto niya. Kami nagtinapay lang waffles and then coffee. 10 AM daw yung open na mall pero kahit wala pang 10 AM ay open na yung mga coffee shop gaya nito na may benta rin ng mga bread. Pagkatapos namin kumain ay nagpunta naman kami sa Casa de Emperador. Pagpasok ng building, ang una namin pinuntahan ay yung Iloilo Museum of Contemporary Art. Pinapakita nila dito yung mga sikat na food sa Iloilo kung saan sila nakilala. Nandyan yung inasal, pansit molo at iba pa. Sunod ay dito naman kami nagpunta sa Brandy Museum kasi magkatabi lang sila. Dito mo naman makikita yung history ng fundador at emperador. Pagpasok nyo sa loob, merong mag-i-explain sa iyo ng history niya. Libre naman to at walang bayad at nasa sayo kung gusto mo bumili ng alak bago kayo lumabas. Ang alak na to ay gawa raw sa grapes. At mas okay na kayo mismo makabisita rito. Kasi maganda rin mag-picture taking sa loob. At nakakatuwa din makita yung iba't ibang shape ng bote ng fundador. Bago ka lumabas, pwede kang bumili ng alak. Meron sila sa pinakamahal hanggang sa pinakamura. Pwede din naman hindi ka bumili. Bumili kami ng 1 piraso lang. Kasi gusto raw bumili ng asawa ko souvenir. Kaya bumili kami ng isa at yung nabili niya ay yung 25% alcohol. Wala namang umiinom sa amin ng ganito katapang te. Pagkagaling namin dito, nagpunta naman kami sa Haro Cathedral. Sa lahat ng sikat na cathedral sa Iloilo, ito yung pinakamalapit sa amin kaya dito kami nagpunta. Sunday yata ito nung napadaan kami kaya medyo maraming tao. Kristiyano ako at hindi Katoliko, hindi ako nagdarasal sa harap ng ribulto. Pero since isa ito sa mga tourist spot, dito sa Iloilo ay naisipan na rin naming daanan para makita yung itsura ng Haro Cathedral. Nagpalipas lang muna saglit ng oras at nagtingin-tingin sa paligid. Picture taking at video, maya-maya umalis na rin kami. Meron nga pala itong hagdan paakyat kaya sinubukan naming akyatin kung anong meron doon sa taas. Then bumaba din kami agad kasi papunta naman kami sa isang sikat na resto dito sa Iloilo. Doon tayo magla-lunch dahil super fresh daw ang seafoods doon. Mas fresh pa kay Madam. Parang ang daming iniisip ni Madam, malaki na ba gastos? Wala pa tayo sa kalagitnaan ng gastusan te. Sikat na sikat daw ang resto na to rito kaya sinama ko siya sa list ng pupuntahan namin. Sobrang laki ng restaurant na to. At sa sobrang laki niya, kitang-kita mo rin na napakaraming tao. Nung dumating kami ay lunchtime, napakaraming taong nagla-lunch that time. Pero medyo busog pa kami nito kaya kaunti lang ang orderin ko. Meron silang display ng mga food na available sa kanila at pwede ka rin mamili dun sa menu list nila kung ano pa ang gusto mong idagdag na wala rito. Heto yung mga in-order ko, puro seafoods, walang karne. Bawal kasi sa karne mga senior. Kahit anong ulam, masarap ang kain ni Madam. Wala akong pinipili, mapakarne, seafoods o gulay. Lahat sa akin pwede, basta masarap. Basta fresh ang hinahain sa'yo, masarap talaga. Dito sa kanilang resto, makikita mo yung mga fresh seafoods nila. Kapag may order, dito nila hinahango yan. Talagang na-enjoy kong pagbisita namin dito sa Breakthrough Restaurant. I-share ko pa sa'yo yung part 2 ng Iloilo tour namin. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, wag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit. Annyeong!